Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is magtiwala at maniwala na meron tayong Diyos Amang buhay na nasa langit. Ganito po yun eh. Once nananalig ka sa ating Diyos Ama na may buhay na Diyos na kumikilos dito sa ibabaw ng mundo, ay bless ka. Kasi naniniwala ka na merong tayong Diyos na buhay na dapat mong sambahin at purihin dito sa ibabaw ng mundo. Kapag nagkakaroon ka kasi ng Diyos Ama sa pagkatao mo, lahat ng mga maling gawa ay hindi mo ginagawa. Puro lang tama ang pinapairal mo sa isip at sa puso mo. Dahil nananaig sa iyo yung kabutihan. At gumagawa ka lang ng puro kabutihan dito sa ibabaw ng mundo. Tumutulong ka, respeto ka, nagpapakumbaba ka, nilalawakan mo yung mga pangunawa mo sa alam mo na mga makikitid na taong utak na alam lang na bulihin ka, siraan ka para lubakin ka, para mansiraan ka nila, para ibagsak ka nila. Pero kung ikaw isang tao nga nilalawakan mo yung pangunawa mo at nagkakaroon ka ng Diyos Ama sa pagkatao mo, ay naliligtas yung kaluluwa mo, pati ang pagkatao mo. At pinapakita mo lang sa kapwa-tao mo na mabuti ka talaga ang tao at hindi ka gumagawa ng masama. At tinatalikuran mo na ang pinagsisisihan mo na lahat mga kasalanan ginawa mo dito sa ibabaw ng mundo. Kasi nga bakit nagbabalik loob ka sa ating Diyos Ama at pinapaniwalaan mo, nagtitiwala ka na meron tayong Diyos na buhay na nasa langit na lagi nakagapay sa ating lahat mga taong mabubuti kahit masama. Kasi pinoproteksyonan tayo ng ating Diyos Ama na huwag tayo mapahamak sa mga spiritualing demonyo na tumutukso sa atin. Yung mga demonyo na yan, tumutukso yan sa atin. Pumapasok sila sa isip at puso natin para tayo gumawa ng kasalanan. Naiintindihan na ating Diyos Ama bakit nagagawa yun ng mga espiritu kasi nga tao tayo, mahina tayo, wala tayong protection, pero nagpapadala ang ating Diyos Ama ng mga anghel para proteksyonan tayo, para hindi tayo maligaw ng landas at tuluyan ng malugmok sa kasalanan na gagawin ng tao. Bilang isang mabuting tao na may pagkakilala sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit, ay hindi mo magagawang gumawa ng masama para sa kapwa-tao mo o kahit mag-isip ng masama sa kapwa-tao mo, kasi puro lang kabutihan iisipin mo na mapabuti yung kapwa mo at umunlad ito at na parang tulad sa'yo na hikayatin mo siya na lumapit na magbalik loob sa ating Diyos Ama, na i-preach mo siya o i-teach mo siya na magbago ka na. Kung marami ka na kasalanan nagawa dito sa ibabaw ng mundo, pwede mo pa yan muguhin at pagsisihan at lumapit tayo sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Puro yun at sambahin natin ng nag-iisang Diyos nating Amang buhay na nasa langit at siya lang ang ating tagapagligtas, ang kanyang anak. Sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak para maligtas tayong mga taong makasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Kasi nga panay na tayo kasalanan, panay tayo gawa, nakakalimot na tayong meron tayong Diyos na buhay na nasa langit. Reminder po, meron po tayong Diyos na buhay na nasa langit. Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesus Christ na pumuto sa ating mga kasalanan, at Diyos Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa atin mapabuti ka man o masama. Kasi ayaw nilang malugmok ka sa kadiliman o sa spiritual na demonyo. Kaya ikaw habang maga pa, may pagbabago pa, magbalik loob ka sa ating mahal na Amang Diyos Ama na nasa langit at pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan na nagawa mo at pagsisihan at talikuran na to. Kaya hanggang dito lang ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.